May mga kababayan tayo na sumusubok na pumunta sa ibang bansa gamit lamang ang tourist visa, kung saan nga naman mas maliit ang gastos, ngunit kadalasan ang mga ito ang nabibiktima ng mga pagmamaltrato dahil nga alam ng kanilang mga amo na wala silang proteksyon dahil hindi alam ng gobyerno natin na sila ay namamasukan sa ibang bansa. At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang kalunos-lunos na sinapit ng isang OFW sa UAE. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ito sa 40 years old nating kababayan na nagngangalang Maria Sigrid Sanchez Santos o mas kilala sa palayaw na Grace na nagmula sa Mindoro. Mula nang ikinasal sila ni Ariel Santos noong June 8, 2001, lumipat na ito sa San Luis, Pampanga, kung saan dito na sila nag-umpisang bumuo ng masayang pamilya. Maayos naman ang kanilang buhay. Si Ariel ay namamasukan bilang kargador, habang si Grace naman ay nagmamanicure. Si Ariel at Grace ay pinagkalooban ng 5 anak, 4 na babae at 1 lalaki. Sa kabila ng hirap ng buhay, masaya ang kanilang pamilya. Sa katunayan, nakagawian nilang pagbabanding ang pagkanta dahil ayon sa kanilang mga anak, ang kanilang ina ay may magandang tinig, kung kaya't ito ang isa sa naituro sa kanila na kung saan nakagawian na sa tuwing sila ay nagkakasama-sama. Nang nasa kolehiyo na ang anak ni Grace na si Mariel, nag-isip na itong makipagsapalaran sa ibang bansa dahil hindi na din kumakasya ang kanilang kinikita para sa mga gastusin sa pag-aaral ng mga anak. Tutol man ang asawa nito ay hindi pa rin nagpapigil si Grace sa pagnanais na maiahon sa kahirapan ang kaniyang minamahal na pamilya. Una nitong biyahe, umalis ito ng bansa nating Pilipinas patungong Qatar upang mamasukan bilang isang domestic helper. Naging maayos naman ang naging trabaho niya dito. Natapos nito ang kaniyang kontrata at umuwing muli ng Pilipinas upang makapiling naman ang kaniyang pamilya. Subalit ang kaniyang mga anak ay nag-aaral pa. Ang bunso niya ay kasalukuyan noong nasa elementarya pa lamang, habang ang panganay na si Mariel ay nasa kolehiyo pa rin. Naisip nitong kailangan ulit niyang umalis upang mamasukang muli sa ibang bansa. Nagsabi na ito sa kaniyang pamilya, ngunit ang kaniyang mga anak ay malaki ang naging pagtutol. Ayon sa kanila, nakakaraos naman ang kanilang buhay, kung kaya't hindi na kailangan pa nitong mamasukang muli at malayo sa kanila. Sa kagustuhan ni Grace na mas makaraos sila, hindi ito nakinig sa kaniyang mga anak at sumigi pa rin sa pag-a-apply. Ayon sa kwento ng kaniyang asawa, pinakilala ng isang kumari nila ang isang recruiter na tutulong daw di umano sa pagproseso ng mga papeles ni Grace. Kalakip ng magagandang pangako, hindi na nagdalawang isip na pumayag sa alok ng nasabing recruiter. 2019, muling bumiyahe si Grace papuntang UAE, ngunit sa pagkakataong ito, gamit lamang niya ay tourist visa, na ibig sabihin hindi alam ng gobyerno natin na siya ay magtatrabaho sa kaniyang pupuntahang bansa. Pagdating niya sa UAE ay inasistihan siya ng isang agency na ibinigay sa kaniya ng nasabing recruiter, kung saan ito ang magpapakilala sa kanya sa isang employer. Dinala siya ng ahensya na ito sa Sharjah. Ayon kay Ariel, sa unang 3 months ng asawa niyang si Grace, naging maayos naman daw ito. Madalas daw nila itong makausap sa video call at nasa oras din ang pagpapadala nito ng pera, kung kaya't ng mga panahong ito, nakampante siya na nasa mabuting kalagayan ang asawa. Hanggang dumating ang ika-4 na buwan nito, dito na daw di umano nagsimula na nagkikwento si Grace tungkol sa nag-iibang ugali ng kaniyang amo. Nadi-delay na daw ang sahod nito at may mga pagkakataon pa na hindi ito ibinibigay sa kanya. Kinuha din daw ng amo nito ang passport at cellphone, kung kaya't kapag nakakausap sila
ay ang mismong account sa imo ng kaniyang amo ang ginagamit habang nakabantay pa ang mga ito habang kausap sila. Pinayuhan daw niya ang asawa na tumakas, ngunit ayon daw kay Grace, hindi daw siya makakakuha ng pagkakataon sa sobrang higpit ng kaniyang amo. Ikinuwento din ng anak nitong si Mariel na may pagkakataon na nakapagpasa sa kanila ng video ang kanilang ina. Nakitang kita na ikinukulong ito at hindi pinapakain. Bukod pa dito ay madalas daw pagbuhatan ng kamay ang kaniyang ina na napakasakit para sa kanilang makita. At dahil daw ang kanilang ina ay isang turis lamang, hindi daw nila alam kung kanino hihingi ng tulong para sa kanilang ina na binabalak na sanang umuwi pagka-expire ng visa nito. Ayon pa kay Mariel, nang huling makausap niya ang kaniyang ina, nagkwento ito ng tungkol sa kanilang pagtatalo ng kaniyang amo dahil sa hindi pagbibigay nito ng sweldo at pagmamalupit. Dito daw niya sinabihan na pabayaan na ang pera basta makauwi lang ang kaniyang ina. Nagmatigas daw ang kaniyang ina at hindi daw ito makakapayag na hindi makuha ang kaniyang sweldo na pinaghirapan, lalo't inaabuso siya ng mga ito. Ang lahat daw ng kaniyang ginagawa ay para sa kanila. June 24, 2021, pilit kinukuha ni Grace ang kaniyang 6 months na sahod dahil nagpupumilit na rin sana itong makauwi. Ngunit dahil ayaw ibigay sa kaniya ng amo ang pera, nagtalo sila ng gusto at dito na nga naganap na mapatay ang ating kababayan ng kaniyang walang pusong amo. Ayon sa pagsusuri ng bangkay ni Grace, siya ay nagtamo ng matitinding tama sa ulo na naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Ang kaniyang amo naman at ang 3 pang kasangkot sa pagpaslang kay Grace ay nasa custody na din ng mga kinauukulan sa nasabing lugar. Ang DFA ay nangakong tutulong sa pamilya ni Grace at gagawin daw ang lahat para makamit ang hustisya kahit daw ito ay hindi nakatala bilang isang OFW at iimbestigahan din ng recruiter na nagdala kay Grace sa UAE. Ang mga ahensya ng ating gobyerno ay nagtulong-tulong upang maiayos ang mga papeles ng pamilya ni Grace na makapunta sa UAE para makapagsampa ng kaso laban sa mga akusado. August 2, 2021, nang maiuwi na ang mga labi ng kaawa-awa nating kababayan na walang hinangad kundi mapaganda ang buhay ng kaniyang pamilya. Ang mga anak ni Grace ay labis ang hinagpis dahil sa itsura ng kanilang ina na hindi na makikilala dahil sa mga tinamong injuries. Ang kanila daw ina ay napakabuti. Wala itong ibang hinangad kundi ang mapaayos ang kanilang buhay. Sa kasalukuyan, ang mga gumawa nito sa ating kababayan ay nakakulong at nahaharap sa kasong pagpatay. Mga kabotsok, ang nangyari kay Grace ay talaga namang hindi makatao, kung kaya't ang inyo pong lingkod ay lubos ang pananalangin na sana talaga ay makamit niya ang hustisya. Yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.